labistado na nga ang sabuatan sa pagpapabagsak kay VP Inday Sara Duterte. Ito nga ay matapos magsipaglabasan ang napakaraming ebidensya na mula mismo kay VP Sara. Ayon sa OVP, galing mismo ang naturang mga ebidensya sa mga tumiwalag na kaalyado ni President Marcos. Narito panoorin ang video kung paano nagkabistuhan. Ang title po natin ngayon ay Fake Rescue plus Fake Escape. Ang katumbas po niyan ay fake news sapagkat tinutulungan natin ang administrasyon sa kanilang panawagan labanan ng fake news. Kaya linalabanan natin yung fake news na nanggagaling din mismo sa gobyerno. At ito na nga ang ating paksa ngayon. Unahin ko muna yung ating mga nagtatanong. Tayo bilang abogado, nagtatanong po maraming tao whether miyembro ng traditional media at saka ng new media, yung mga kasama natin na miyembro ng new media, yung may mga social media platforms, nangangamba ho sila dahil talagang nawe-weaponize yung batas, lalo na doon sa mga those who are expressing their honest dissent and expressing their honest criticism against the excesses, the abuses, and the corruption of the present administration. Bago kayong matakot, uulitin ko, malinaw sa ating saligang batas ang inyong karapatan. Article 3, Section 4. Meron po kayong karapatang magsalita, magpahayag at magbalita. At hindi po yan kailanman pwedeng bawasan. Ganon din ho, meron po kayong karapatan na magpahayag at maging bahagi ng lahat ng usapin na mayroon kinalaman sa publiko. Ayan po yung nakasaad sa Article 3, Section 7 of our Constitution. The right of every Filipino to information and access to information on all matters involving public concern. Ito nga ho yan, yung fake rescue at yung fake escape. Tatalakayin po natin yan ha. Fake rescue at yung fake escape, ang katumbas po nito ay fake news sapagkat nagagaslight po ang mga Pilipino. Ayaw daw po ng ng fake news. Eh di kausapin natin sila ngayon. Ano itong fake rescue na balita? Ano itong fake escape na balita? Ang katumbas po niyan ay fake news. So tinutulungan natin yung kanilang, kung matatawag mang itong advokasya, na labanan ang fake news. At ganun din o, meron din kayong karapatan under Article 13, Section 16, the right of the people to a reasonable degree of participation at all levels of social, economic, and political decision-making shall not be abridged. Malinaw po yan, may karapatan kayong maging bahagi at konsultahin ng gobyerno kagaya nung ginawang pagpirma ng mga mambabatas diyan sa ginagawang huwad na impeachment process laban kay Vice President Inday Sara Duterte. I need help. Ano ito? Pasensya na ho kayo, hindi tayo techie. So, yun po may karapatang kayong maging bahagi. Kaya nga lagi ko sinasabi, sisantehin nyo na yung mga kongresista na pumirma diyan sa huwad na articles of impeachment na pinadala sa Senado. Sisantehin nyo na. Take this midterm election as a renewal of the job employment or employment contract of all these congressmen. Kung kayo ay napapabilang sa distrito na kung saan ang inyong kinatawan ay pumirma dito sa unconstitutional at huwad na impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte, huwag nyo na pong i-renew yung kanilang employment contract. Sisantehin nyo na po itong mga trabahante natin at mag-hire kayo ng mga bagong kinatawan sa ating mga distrito. Bakit? Sapagkat po sila ay hindi kayo pinaglaban, hindi kayo kinatawan sa Kongreso. Sila po'y representante lamang natin. Hindi ho kayo kinonsulta sa napakahalagang pinirmahan nila yung verified impeachment complaint. You were not consulted, neither was there any public hearing
to get the consensus of the people in the respective legislative district or congressional district kung dapat ba silang pumirma o hindi. Tatandaan ninyo, sila ay mga trabahante lamang natin. Saan ka nakakita na yung trabahante ay nagdesisyon ng hindi kinukonsulta yung kanya mga boss o yung kanya mga employer? Kayo po ang mga employer, kayong mga mamamayan sa kada distrito. So yung mga pumirma na mambabatas kada distrito sa impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara, huwag nyo na pong i-renew ang employment contract niyang mga yan. Sisantihin nyo na, maghanap na ho kayo ng kapalit at mga bagong kongresistang kakatawan sa inyong distrito. Tutal, wala po pala tayong proper representation sa Kongreso. Bakit tayo nagbabayad ng buwis? Tinatakot daw po sila na mawawalan ng pondo yung distrito kapag hindi sila pumirma. Maaari bang magkaroon ng ganon? Bayad lang tayo ng bayad ng buwis pero wala tayong representasyon sa Kongreso. Nakakatakot na panukala yung kanilang ginagawa. Para nilang tinutulak ang ordinaryong Pilipino na mauwi na lamang tayo na no taxes because we have no representation. Hindi ba? Tinatakot na zero budget ang mga distrito. Saan ba galing yung budget? Hindi ba sa buwis na binabayad ng kada mamamayan na napapabilang sa kada distrito ng Kongreso? So wag po tayong pumayag, sisantihin nyo na. Itong mga mambabatas na pumirma at hindi kayo pinaglaban diyan sa Kongreso, basta na lamang pumirma sa unconstitutional na impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Mamaya ho ay magpapasampa muli tayo. I-diskurso lang muna natin itong ating titulong fake rescue at fake escape sapagkat mahalaga po ito. Yung fake rescue, ito po ay bati lang muna natin si Soy Sos. Pwede po bang tanggalin ang mga congressmen since nakita na natin na delikado ang kanilang posisyon? Tanggalin po ninyo sa pamamagitan na wag nyo na po silang i-re-elect. Magpalit po kayo ng mga kongresista kada distrito, maglagay po kayo ng bago nakakatawan sa tinig ng bawat mamamayan kada distrito. Shout out Ray Consolacion of Moonwalk, Parañaque City. Hi Ray Consolacion. Kay Julian Makabayan of Malabon City. Hello Julian. At yung nangangamusta po sa aking kalagayan, okay naman po, medyo maganda-ganda na ang boses natin at wala na hong sipon, wala na rin ubo, paminsan-minsan makatilalamunan, subalit kinakailangan po nating mangampanya, kinakailangan po nating magkaroon ng patuloy na diretsyong ugnayan po sa inyo. At ganun din yung mga taga Bicol huwag po kayong papabudol. Ang tanong diyan, tatandaan lang ho ninyo yung ating mga kapatid sa Bicol region. Dalawang bagay. Huwag po niyong kalilimutan. Yung 200 inosenteng taong namatay dahil kinurakot yung pondo para sa flood control programs. Huwag po niyong kakalimutan yan. Sariwa pa po yan. Latter part of last year lamang po yan. 200 inosenteng Pilipino patay dahil nalunod. Yung iba'y natabunan ng landslide dahil yung pera para sana sa flood control programs ay ibinulsa. Singilin ninyo ang kasalukuyang administrasyon. Pangalawa, huwag rin ninyong kakalimutan, wala na pong biyaheng Bicol ngayon. Wala nang biyahe mula Tutuban hanggang Calamba. Nagsasuffer yung mga gustong biyahe ng Calamba papuntang Bicol. Wala na po yung riles. Kinalas po ng kasalukuyang gobyerno yung riles mula Tutuban hanggang Calamba. Kaya wala na po ngayong biyahe mula Tutuban hanggang Calamba. Samantala, bago nila kinalas yung mga bago na yan, yung riles, maaari ho sanang inusog nila muna yung mga tren at yung mga iba pang rolling stocks doon sa Calamba para makabiyahe pa rin ang mga ordinaryong mamamayan mula Calamba papuntang Bicol. Hindi po nila ginawa yan. Kaya higit po ngayon ang traffic sapagkat yung daily commuters po ng Tutuban papuntang Calamba and Calamba to Tutuban,
na almost 23 to 26,000 I think commuters, wala na po dyan sa release ngayon, nakikipagsiksikan na rin sa bus, sa mga UV Express, sa mga motorcycle riding app or yung angkas, yung kung ano-ano, nakipagsiksikan na rin po sila dyan sapagkat kinalas ng incompetent na gobyernong ito yung release mula Tutuban hanggang Calamba nang wala man silang pasabi at hindi linipat yung mga tren doon sa Calamba bago nila kinalas yung release. Ano pong nangyayari ngayon doon sa tren? Ayun, kakalawangin lang po yun, masisira lamang po yun. Kaya nga po wala nang ginagawa araw-araw. Yung manggagawa ng PNR diyan sa Tutuban Station. Hindi po nila kagustuhan, hindi po nila hiniling ito, subalit wala silang trabaho, nagre-report araw-araw, nagkwekwentuhan na lang doon dahil wala na pong biyahe. Ang PNR train mula Tutuban papuntang Calamba at Calamba to Tutuban. So yung mga taga Bicol, wag na po kayong magpapabudol muli. Tandaan ninyo, yung 200 inosenteng Pilipinong namatay dahil binaha kayo diyan. Nagkaroon ng landslide dahil yung pera na dapat sanang ginamit sa flood control programs na uwi sa korupsyon. At ito nga pong biyaheng Bicol, wala na rin dahil sa incompetence ng kasalukuyang administrasyon. Yung mga nagtatanong po sa atin, yung mga kapatid natin sa traditional media at ganun din sa social media, wag ko kayo matakot, uulitin ko. Nandiyan yan sa saligang batas yung karapatan ninyo. At sinasabi na rin ng napakaraming desisyon ng Korte Suprema na yung freedom of speech and of the press are powerful weapons for accountability. Ito po yung ating gamitin to keep the government's enormous powers in check para hindi tayo abusuhin at para mailathala at para maibulgar ang lahat ng korupsyon na nangyayari at nagaganap sa ating bansa. Kay Fidel Odias, ang sama talaga ng administrasyong Bangag. Kay Rose Parcon, ano yung nawala. Ano yung Rose Parcon, attorney, ano yung opinion mo kay Bisdak kasi nakakatakot na ang mangyayari sa eleksyon? Sorry Rose, hindi ko nasusundan kung ano yung opinion din ni Bisdak. If you can be more specific. Kay Zaina, solid Duterte pa rin. Marami pong salamat. At kay Georgie Jing Kawaling, good afternoon to all viewers. Kay Hakbang ng Maisog, Attorney Vic Rodriguez, greetings from Aklan Maisog Group. Thank you, Jing Kawaling. Long time no see. The last time I saw you, last month, nagkasama tayo, Jing. Maraming salamat sa iyo. At ganun din kay Judy Libaw. Sana magkaroon po ng tarpaulin si Attorney Vic dito sa amin sa Quezon. Wala pa ho kahit isa. Thank you, Judy Libaw. Talaga pong limitado ang aking campaign materials. Pero pag meron po, Judy, tutugon po ako sa iyong panawagan at suhestyon. Magpapadala po tayo diyan sa Quezon. Pero magkaganoon pa man, sana matulungan po ninyo ako i-like at i-share po ninyo ang lahat ng aking pahina at nang sa ganoon ay higit na maraming Pilipino ang makapanood at makilala po tayo ng lubos at matulungan din tayo sa ating kampanya. Tuloy muna tayo dito sa ating fake news na title na Fake Rescue plus Fake Escape. Ang katumbas po niyan ay fake news. Alam mo ninyo, mainit pa rin pinag-uusapan bagamat tila sinisikil at tinatabunan yung issue doon sa nangyaring pangingidnap doon sa bata na sinalbahe nga po yung daliri, pinutol. Alam niyo na po ngayon yan kung ano yung tinutukoy ko. Marami yung naglabasan nung March 5, merong nailathala sa Manila Times na pahayagan, yung The Manila Times. Nabanggit doon, nakakuha ng kopya yung pahayagang The Manila Times ng sworn statement
nung hepe ng AKG or the Anti-Kidnapping Group ng PNP na si Colonel Elmer Ragay, na napagbalitaan ko rin sa maraming kaibigan, mahusay na operatiba ito. At sa kanyang sworn statement, again, according to the Manila Times report of March 5, 2025, ayon sa sworn statement ni Colonel Elmer Ragay, ay wala pong naganap na rescue. Bakit natin pinag-uusapan ito? Sapagkat wag po tayong magpapagaslight. Let's not allow the government to change the narrative to just suit them and their interest and their agenda. Pinalabas nila na ito'y produkto ng isang hot pursuit operation. Matatandaan nyo? Hot pursuit na matutumbok na raw kasi di umano yung mga kidnappers, kaya naobliga sila, napilitan sila, napuwersa silang bitawan yung batang kinidnap. Kaya nagtakbuhan, pero makatangi-tangi. Alam nung unang press release, 22 suspects, 22 kidnappers. And when was this? At sinabi nila hot pursuit, malapit na raw nilang matumbok, ilang linggo na ho ang nakakalipas. Kahit isa doon sa 22 na kanilang na-identify yung numero, 22 kidnappers. Hanggang ngayon, ni isa walang maipresenta. Hanggang ngayon, produkto daw kasi ng isang hot pursuit operation yung pagkaka-recover o rescue sa bata, ay kaya raw po napilitan bitawan ng mga kidnappers kasi masusukol na raw po yung 22 kidnappers. Hanggang ngayon wala. Yun pala is inilathala ng pahayagang The Manila Times, walang rescue naganap. At ang ito ay ayon sa sworn statement ng mismong hepe ng anti-kidnapping group ng PNP na si Colonel Elmer Ragay. Sinabi niya sa kanyang sworn statement doon sa report ng The Manila Times, walang nangyaring rescue. At yung bata ay was dropped off by his captors. Sadyang binitawan, iniwan sa labas ng bahay at ito ay nakakabahala. Dahil bakit kinakailangang maglabas ng isang fake news ang PNP at ang DILG na nagkaroon ng rescue kung yung mismong hepe ng anti-kidnapping group ng PNP ang nagsasabing walang rescue. In fact, ito nakakatakot. Doon sa kanyang sworn statement na napabalita sa pahayagang The Manila Times noong March 5, 2025, meron siyang sinabi sa kanyang sworn statement na yung sekretaryo daw po ng DILG may have engaged a third-party negotiator. Hindi ko po sabi ito. Ito po yung sinasabi ng balitang ng pahayagang The Manila Times na ayon sa kanila ay nakakuha sila at may hawak silang sworn statement ng mismong direktor o hepe ng anti-kidnapping group. Pag-usapan nun natin ito dahil sinasabi nga ng gobyerno, labanan daw ang fake news. O di labanan natin ngayon, pag-usapan natin itong fake rescue. Kung mismo yung hepe ng anti-kidnapping group na ang nagsasabing walang rescue naganap at tila merong third-party negotiation na naganap, di walang rescue. Saan galing yung sinasabing produkto ito ng hot pursuit operation na kung saan 22 suspects daw ang kumuha dito sa bata na kinidnap. Kung 22, alam mo yung dami nila, 22 at produkto ng hot pursuit operation, makaraan ng ilan? 2 linggo na, magdadalawang linggo, ni isang suspect, wala hong napapabalita, walang identity, walang na-identify, walang nahuli. Akala ho ba natin, ang ibinalita sa atin, produkto ito ng hot pursuit operation, kaya binitawan yung bata. Huwag po nating isantabi ito sapagkat nakakagulantang ang balitang ito. Bukod sa may batang kinidnap, nagtutulak po ng peking balita yung mismong pambansang pulisya natin. Di ba ang kanilang obligasyon ay to protect and to serve? Paano tayo po proteksyonan at sisilbihan kung hindi sila nagbabalita ng totoo? At ito nga po yung nailathala sa pahayagang The Manila Times dated March 5, 2025.
Sa mga nagtatanong, ano naman po yung fake escape? Ito po yan. Nagpadala sa akin yung ilan sa mga volunteers ho natin. Meron hong isang post sa kanyang page, itong si Rudy Sim. Si Rudy Sim ho ay nag-post sa kanyang page, may CCTV at yung report ng Bureau of Immigration. Tungkol pati picture meron po siya rito. Ito po yung tungkol sa isang Koreano na wanted po sa Korea dahil bigla raw po itong nawala o nakatakas nung ito po ay pinayagang umihi ng kanyang mga bantay na miyembro ng Bureau of Immigration diyan sa Quezon City Hall of Justice nung ito'y may bista sa Office of the City Prosecutor. Subalit pinakita doon sa page ng Rudy Sim yung mga actual na video na taken sa labas po ng banggitin ko na, sa labas po ng isang men's club yan sa Quezon Avenue, kay Tanyag po ito. Ibinaba yung fugitive na Koreano sa South Korea. Hindi po siya tumakas dahil mula po doon sa Office of the City Prosecutor, magkakasama pa po, kasama yung mga tiwaling Bureau of Immigration officers or personnel. Ito ay sadyang binitawan o pinakawalan. So fake news na naman. Yung pinakalat ng ahensya ng gobyerno, yung Bureau of Immigration, sabi nila, ito ay nakatakas sa banyo nung ito ay umihi diyan sa Office of the City Prosecutor. Pero tingnan po ninyo, bisitahin po ninyo, hindi lang tayo marunong kung paano mag-direct sa Facebook page. Hanapin po nyo yung posting nung Rudy Sim. Sim as in S-I-M, Rudy Sim. Andun po, pati yung CCTV. Yung CCTV may date po yan March 4, 2025. Andun din po, nakalakip po doon yung report ng Bureau of Immigration. Hindi po lahat ng kawani ng Bureau of Immigration ay mga tiwali o corrupt. Pero dapat ma-single out itong nag-escort dito sa Koreanong pinalabas silang nakatakas. Ang pangalan po ng Koreano na nakatakas base sa report ay Na Ik-yon. N-A, Na Ik-yon. Ayan po. Korean national, ang date of birth, bata pa po ito. Pero ito raw po ay nakatakas sa Office of the City Prosecutor ng Quezon City habang nag-aantay ng kanyang bista. Subalit, meron pong expose yung Rudy Sim, ipinakita niya yung video, yung CCTV na nakuha po galing po sa CCTV po ng kalsada ito Kitang-kita, ibinaba doon sa men's club. Sauna bat po yun, sauna bat dyan sa Quezon Avenue. Ibinaba yung fugitive na Koreano sa sauna bat kasama yung kanyang bantay na immigration personnel. Sauna bat sauna bat. Pagkatapos sa City Prosecutor's Office ng Quezon City, nagtungo sa sauna bath yung suspect na Koreano kasama yung kanyang mga bantay na empleyado ng Bureau of Immigration. At pagkatapos po nun, makikita rin na mag-isa nang lumalabas doon sa gilid ng sauna bath yung Koreano at dali-daling tumawid ng kalsada at sumakay sa isang nag-iintay na puting van. Puting van at yun na, nawala na, tumakas na, hindi na makita. Ang sinabi, kaya fake news, ang sinabi ng report ng immigration, siya raw po ay nakatakas nung umihi sa banyo ng City Prosecutor's Office. Kung umihi siya at nakatakas, bakit kasama pa rin niya yung kanya mga bantay na immigration officials or personnel diyan sa gilid ng isang sauna bath sa Quezon Avenue. Ibinaba muna diyan sa sauna bath at maya-maya, dali-dali doon din sa gilid kung saan siya binaba, ay lumalabas na po yung fugitive na Koreano at tumawid ng kalsadang nagmamadali at sumakay doon sa nag-iintay na van. These two incidents,
yung fake rescue at yung fake escape o yung peking pagtakas umano ng Koreano, ito po ay fake news. Ngayon, yung mga nag-gaslight po sa gobyerno, forcibly trying to change the narrative so that their administration will look good. Ito ang labanan ninyo. Kung talagang totoo kayo na ayaw nyo sa fake news, bakit hindi ninyo ituwid yung fake rescue doon sa batang kinidnap? At bukod pa riyan, kung totoong ayaw nyo ng fake news, ba't hindi ninyo labanan yung fake escape na ibinalita naman ng Bureau of Immigration? Bakit ninyo tinututukan lamang yung mga kritiko ninyo na nagbabalita lamang din nung mga nakikita nilang hindi maayos na polisiya at pamamaraan ng pamamalakad ng kasalukuyang administrasyon ni Bongbong Marcos? Yan ang labanan ninyo. Mga kababayan, wag po tayo magpag-gaslight. At ganun din yung aking mga panawagan ngayon sa ating mga kababayan dyan sa Bicol. Wag po ninyong kalilimutan, 200 inosenteng Pilipino namatay nung kayo po'y nalubog sa baha at nagkaroon ng landslide sapagkat yung pera, bilyong pisong halaga na dapat sa flood control programs ay nauwi sa korupsyon. So labanan natin ng fake news dito sa ating pahina, sa aking diretsyong pakikipag-ugnayan at pakikipag-usap sa inyo. Tamang impormasyon ang makukuha po ninyo at itutuwid natin itong mga misinformation, malinformation at fake news na ipinakakalat ng gobyerno mismo. Singilin natin sila dito sa fake rescue ng batang kinidnap. Singilin natin sila dito sa fake escape nung Koreano na di umano'y nakatakas nung umihi diyan sa Office of the City Prosecutor ng Quezon City. May inilabas yung isang journalista na si Rudy Sim sa kanyang pahina kompleto with video na nakuha sa kalsada, kitang-kita. Yung Koreano ay ibinaba sa gilid ng isang sauna bath diyan sa Quezon Avenue. At pagkatapos ng ilang minuto, ilang oras, lumalabas doon sa gilid ng sauna bath, tumawid ng kalsada, sumakay sa nag-iintay na van. Yan ba ang nakatakas o sadyang pinatakas? Bakit hanggang doon sa kanyang pagtakas, kasama niya yung kanyang mga bantay o gwardiya mula sa Bureau of Immigration? Ito ang mga usapin na dapat malaman ninyo, aking mga kababayan, sapagkat wag ho tayong magpapabudol muli. At meron din isang balita na inilabas na kanina lamang ho, pinadala sa akin ito, yung tinanong, ang dami yung nagme-message sa akin, sa mismong site ng gobyerno, yung Philippine News Agency na nag-file na raw po ang OSG at hinihingi sa Korte Suprema na ibasura ang ating petisyon na humihiling na ibasura ang 2025 national budget dahil ito po'y unconstitutional. Ayoko na po sanang pag-usapan yung detalye sapagkat nung hearing nga po nung Wednesday tayo ay pinaalalahanan, lahat ng nandoon ay pinaalalahanan ni Senior Associate Justice Leonin tungkol po doon sa parameters kung ano lang ang pwedeng pag-usapan at wag munang pag-usapan. Subalit at tayo po ay tutugon lamang dito sa pinalabas ng Philippine News Agency, yung kanila raw pong sagot ay hinihingi ibasura yung ating petisyon. Meron na pong takdang araw na ibinigay ang Korte Suprema para gawin yung oral argument. At I think in recent history, if this is not the first time, but I think in recent history and in recent memory, dito lamang ho natin makikita na 3 araw sunod-sunod ang ibinigay ng Korte Suprema para ganapin ang oral argument. Ibig sabihin, ganito po kahalaga itong usapin ng constitutionality or unconstitutionality of the 2025 budget. So, wag po kayong mangamba. Ako'y bilang petitioner at bilang abogado, wala pong basehan itong sinasabing balita ng Philippine News Agency. At meron na po, maging panatag po ang inyong kalooban, meron na pong araw na itinakda ang Korte Suprema. In fact, 3 consecutive days were allotted and scheduled by the Supreme Court
for the conduct of the oral argument dito sa ating inihain na kaso para ipawalang bisa itong immoral, illegal, invalid, unconstitutional, and criminal 2025 budget. Huwag po nating kalilimutan na ang naging pundasyon at haligi at sandigan nitong 2025 budget ay yung blankong Bicameral Conference Committee report. Pinakita ko na po sa inyo yan. Blanco yung Bicameral Conference Committee report that was ratified, approved, signed, and filed before the House of Representatives Bills and Index Service. Para lang refresh natin yung inyong mga alaala. Ang kahalagahan po kasi ng Bicameral Conference Committee report, pag yun po ay ratified, approved, and signed, at na-file na nga po sa Bills and Index Service ng mababang kapulungan, wala na pong galawan yun. Permis na po iyon. Hindi na pwedeng baguhin ng hindi ibinabalik uli sa plenaryo ng Senado at ng mababang kapulungan. Wala na pong ibang pwedeng gagawin doon kundi ang printing na lamang ng enrolled bill. At yun nga ho, hindi ibinalik sa plenaryo ng mababang kapulungan at ng Senado. So yun na po yung naging pundasyon ng 2025 GAA. Pwede ka ba magkaroon ng budget na base sa blankong Bicameral Conference Committee report? So ulitin ko, sa lahat po ng nag-message at nagtatanong, huwag po kayong mangamba, panatag po dapat ang inyong kalooban sapagkat nagtakda na po ang Korte Suprema ng 3 sunod-sunod na araw para sa oral argument na gaganapin dyan po sa Baguio sa April 1, 2, and 3 at naghahanda na po ang ating mga abogado sa gaganapin na oral argument. At ulitin ko nga ho, just to refresh your memory, bukod sa nagtakda ng 3 sunod-sunod na araw, ang Korte Suprema, ipinag-utos din ang pagharap ng Marikina Congresswoman Stella Kimbo na una nang nagsabing walang blanco at nung hindi na niya maitanggi na may blanco, itinuro ang mga miyembro ng Technical Working Group na empleyado ng Senado at mababang kapulungan. Yun ang kanilang iipitin at ilalaglag. Kaya yung pangatlong kautusan ng Korte Suprema ay ang mga kawani ng Senado at mababang kapulungan na bahagi o miyembro ng Technical Working Group na kinakailangan mag-attend din ho at magpakita at maging present sa April 1, 2, and 3 na oral argument. Yun po yung kinalabasan ng unang pagdinig tungkol dito sa ating inihain na kaso for the declaration of unconstitutionality of the 2025 national budget. Kay nabasa ko nito kay Jonathan Retes, Pilipinas, Duterte pa rin, solid tayo. Marami pong salamat. Kay Kenneth Kua, Attorney Vic Rodriguez, mabuhay po. Kay Abby Taurus, thank you Abby. Kay Janice Herradura, thank you for what you do for our country. Attorney from Davao City po. Janice, thank you too for your trust. But let me again repeat, hindi ko po kakayanin ito mag-isa. Kailangan ko po ang tulong ninyo. Ako po ay kinatawan nyo lamang dito sa kasong ito kasama ang iba pang mga maiisog na abogado. Subalit ito po'y para sa inyo sapagkat ito po'y hindi ko pera, hindi po ito pera ng iisang tao, ito po'y pera nating mga Pilipino. Kaya Rose Chong, taga Leyte ako, wala pa kaming nakita mga posters mo. Thank you Rose Chong, talagang kukunti lang ang aking posters. Kaya po humihingi ako ng tulong ninyo na sana ako ay maikampanya ninyo sa inyong mga kamag-anak, kaibigan, kaklase, kahanap buhay, kasama sa trabaho at mga Pilipinong kakilala ninyo saan man pong panig ng mundo. Sapagkat tayo nga ay kandidato bilang independent, ang aking pong mga kasama ay ang hakbang ng maisog, bagamat tayo ay adopted o inampon ni Pangulong Duterte sa kanyang partido, hindi pa rin nagbabago ang katotohanan na limitado ang aking mga materyales. So tulungan po sana ninyo ako at malaking bagay if you can like and share my pages para po naman mahigit pong maraming Pilipino ang
magkaroon ako ng diretsang ugnayan. Yung mga request po for poster designs, maaari po kayo, hindi naman po ako mahiya na yung mga nagre-request ng posters design, maaari po kayong mag-print ng inyong sariling disenyo. Wala pong bawal doon, sariling inisyatibo po niyo yun, and I will appreciate yung inyo pong sariling disenyo. But yung iba naman pwede po kayong mag-message dito at sasagutin po ito ng ating mga volunteers, at kung ano pong kayang i-provide, we will provide, bagamat kakaunti lamang po, ulitin ko kakaunti lamang po ang aking mga campaign materials, at kung ano pa pong kakayaning ipadala, magpapadala po ako sa inyo. Kay Elizabeth Alamer, marami pong salamat. Tama po yung inyong komento. Kay Rafael Tuvera, maraming salamat. Kay Jeresa Aboy Noble, good afternoon. My number 1 Senator, Attorney Rodriguez, marami pong salamat. At ganun din kay Angelina Manahan. Ang kapal ni Bangag, sabihin na nagtrabaho ka daw sa kanya. Di ba nga, hindi ka naman sweldohan. Nasagot ko na po yan. Hindi ako nagtrabaho sa kanya. Tinulungan ko siya. Yun ang katotohanan. At ni isang sentimo, wala po akong kinuhang bayad o kapalit na pananalapi sa kanila. At nung ako po ay naging executive secretary, ni isang sentimo, hindi po ako kumuha ng sweldo o kung ano mang pera mula sa gobyerno, at yan po ay kayang patunayan ng Commission on Audit ni isang sentimo. Hindi po ako sumahod. Kung pribadong pera man niya yan o kung pera ng gobyerno, para malinaw. Kay Angelina Manahan, salamat. Wala akong swineldo. So hindi ako nagtrabaho. Ako'y kusang na loob na tumulong sa kanya dahil naniwala ako na magtatrabaho siya ng tapat. Yung pala, pare-pareho tayong nabudol, kaya wag po tayo magpabudol muli. At yung mga katulad ko pong nabudol, lagi ko pong ginagawang biro, pero totoo po ito. Kung may ranggo po ang mga nabudol, ako po ang patron ng mga nabudol. Kaya relax lang po kayo, gamitin natin itong 2025 midterm election para baguhin po ang sistema ng gobyerno nang hindi tayo lumalabag sa saligang batas. Pumili po tayo ng mga bago, ihatid po natin sa Senado. At kagaya ko po, number 56 sa Senado, sana ho ay matulungan ninyo ako. Ganon din, yung 32 milyong Pilipino na pinagtatangkaan pong nakawin ng administrasyon ni Bongbong Marcos ang posisyon ng pangalawang Pangulo, wag po tayong pumayag. We have to help defend Vice President Inday Sara Duterte. And there is only one clear way to help defend Inday Sara Duterte. Ano po yun? Ilagay ninyo kaming siyam na Duterte approved and certified senatorial candidate. Yan po ang inyong magagawa. Tulungan po nyo yung siyam na kandidato at iniendorso ni Pangulong Rodrigo Duterte upang ipagtanggol natin. Hindi po si Inday Sara, siya lamang po yung kinatawan ng posisyong ito. Ang pinagtatanggol po natin dito ay ang sagradong mandato ng 32 milyong Pilipino na tapat, malaya, demokratiko at patas na pinili si Inday Sara Duterte para ating maging pangalawang Pangulo. Huwag po nating payagang nakawin ito ng iilang elitistang kongresista. Meron pong ginagawa yung isang grupo, yung sinasabing religious group na naglilikom daw ng 1 milyong pirma. Huwag po tayong padadala dyan. Bakit pirma? Muntik nyo na kaming mabudol dyan. Tatandaan ho ninyo last year, nung tinutulak nila yung huwad na People's Initiative para magtungo tayo sa Peking Charter Change. Ang ginagamit po nilang pirma ay yung pirma nung nakatanggap ng ayuda. Attendance sheet po yun na ginawa nilang kalakip
ng kanilang huwad na petisyon for People's Initiative. Ganon din po ang gagawin nila. Itong grupo na nagsasabing kakalap ng 1,000,000 pirma, bakit hindi ninyo gayahin ang ginawa ng mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo, kasama pa ang iba't ibang tao na hindi naman miyembro ng Iglesia ni Cristo? Ipinakita nila kung gaano karami yung bilang nila. Mahigit 1,000,000. Yan ang gawin ninyo. Produce your 1,000,000 warm bodies, hindi pirma. Yang pirmang yan, bubudulin nyo na naman ang Pilipino. Mga kababayan, wag po tayong pumayag. Labanan natin ang patuloy na pambubudol ng administrasyong ito at yung mga nagpapagamit para patuloy tayong budulin. Wag tayong pumayag. Let us uphold, defend, and respect the Constitution. And how do we do that? By protecting the sacred mandate of the 32 million Filipinos who legally, democratically, lawfully, and constitutionally elected Inday Sara Duterte to be our Vice President. At bakit ho nila gustong tanggalin si Vice President Inday Sara Duterte bilang ating pangalawang Pangulo? Para mailuklok kung hindi man kamag-anak yung tau-tauhan nila bilang Vice Presidente. Yan po yung immediate term. For the long term, para po i-disqualify si Inday Sara Duterte pagdating ng 2028 election. Ulitin ko ho, 4 na grupo ang takot na takot kay Presidente Duterte at kay Vice President Inday Sara Duterte. Sino po ito? Unang-una, yung mga drug syndicates, sapagkat sila ay hinabol ng puspusan ni Pangulong Duterte noong kanyang administrasyon. Pangalawa, yung pasensya na, yung ating mga kaibigan, yung interes ng Estados Unidos. Sapagkat naniniwala sila sa naratibo na ang mga Duterte ay ayaw sa kanila. Malayo po yan sa katotohanan. Ang mga Duterte, si Pangulong Duterte, ay hindi pro-American, hindi rin siya pro-China. Siya ay pro-Filipino. Napakahirap pa namang intindihin yon. Wala siyang pakialam sa interes ng China, wala siyang pakialam sa interes ng US. Ang kanyang sinusulong ay ang tanging interes ng Pilipino lamang. Itong mga banyagang nagbabangga ang interes, secondary na lamang kay Pangulong Duterte. So, yun po yung pangalawa. Yung drug syndicate, yung US interest, tapos yung political elite. Yan po, yung political elite. At pangatlo, yung mga oligarko. Ito yung 4 na malalakas na puwersa na takot na bumalik ang pamunuan o yung gobyernong may tatak Duterte na good governance at ayaw ng korupsyon. Itong 4 na grupong to, yung drug syndicates, yung US interests, yung political elites at yung mga oligarko. So, bukod po kay Tatay Digong, bantayan po natin ang sagradong mandato ng 32 milyong Pilipino na bumoto at pumili ng malaya at naaayon sa ating saligang batas kay Vice President Inday Sara Duterte para ating maging pangalawang Pangulo. Ninanakaw na ang pera nating mga Pilipino, sinisikil na ang kalayaan nating mga Pilipino, wag po nating ipanakaw pati ang posisyon ng pangalawang Pangulo sa iilang interes na grupo at higit pa sa iilang elitistang politiko. Kaya nga pong hamon ko sa inyo sisantihin nyo na po yung mga kongresistang pumirma diyan sa maanomalya at illegal at unconstitutional na verified impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Trabahante lang po natin yan. Huwag nating i-renew, humihingi sila ng renewal ng contract o humihingi po sila ng extension of another 3 years. Magpalit na po kayo ng kongresista sapagkat sa ginagawa nila, wala na po tayong representasyon sa Kongreso. And yet, we keep on paying our taxes. We keep on paying our taxes. Zero budget ang binigay sa PhilHealth ngayong taon. Ngayon po ay Friday, may mga sumasahod, alam ng mga manggagawa sa pribado
na bago ninyo hawakan ang inyong sahod, nabawas na po yung inyong mandatory share or contribution sa PhilHealth. Saan napunta ang pera natin ng mga pribadong manggagawa na may contribution sa PhilHealth ngayong 2025? Zero budget. Huwag niyong kalilimutan, zero budget ang binigay ng administrasyon ni Bongbong Marcos sa PhilHealth ngayong 2025. Ilabas po ninyo ang inyong galit. Huwag po ninyong pigilan yan. Ilabas ninyo ang inyong galit sa darating na May 12. Gamitin natin ang balota. Let us repudiate itong administrasyon ni Bongbong Marcos and let us effect a regime change without going outside the constitutional order. Yan po ang gawin natin. Gamitin natin yung balota, ilabas ninyo lahat ng inyong hinaing at sama ng loob. Dalin po ninyo ang siyam na Duterte approved and certified senatorial candidate sa Senado. Yan po ang ating gawin. Let's make use and turn this sama ng loob, disappointment, galit. Gamitin po natin ito pero gawin natin positibo. Iboto po natin, dalhin natin sa Senado ang Duterte 9 o yung siyam na Duterte, yung inaprubahan po ni Tatay Digong. Yung inaprubahan ni Tatay Digong na kandidato pagka-senador, dalhin po natin sa Senado. Huwag na po tayong lalagpas sa siyam. Dalhin po natin yung siyam, huwag na po kayong magdagdag sapagkat yun lamang ang inaprubahan ni Tatay Digong na kanyang kandidato. At syempre, huwag niyo pong kalilimutan number 56. Sa balota ninyo 5-6, hindi po utang, hindi pa utang, hindi pa bigat, kundi po isang puhunan tungo sa higit na mabuting lipunan. Number 56, Attorney Vic Rodriguez, senador ninyo, ang tunay at maisog na oposisyon sa Senado. Pwede na po tayong magpasampa ng ating mga kaibigan dito sa ating pahina. Sige po, you know the rules. Kailangan po bukas ang camera at pagka na-recognize po, tsaka lamang buksan ang inyong mikropono at wala pong bastusan dahil dito po sa aking pahina, rinerespeto po natin ang isa't isa. Kay Rafael Tuvera, thank you. Kay Joyce Angapaya, thank you. Kay Shirley Sequinia, Sherily Sequinia, thank you. Sige, meron na po tayo si Jasmine. Jasmine, pakilagay po number 56 watching from para alam ko ma-recognize kayo. Number 56 watching from. Jasmine, go ahead. Hello po, good afternoon. Naririnig na po ba? Yes, but you have to open your camera. There. Hi, Jasmine. Opo, good afternoon po, Senator. Good afternoon, Jasmine. Taga saan si Jasmine? Hello po. Hello. I'm watching po from Japan. Oh, hey, thank you. May libro rin kita. Thank you, Jasmine. Maraming salamat. Opo. Wa- Ang bilis po ng transaction kay Ma'am Bani. Oh, wala lang pong minor sa camera, ma'am. Baka masita ako. Si baby, wag niyo pong ilabas sa camera. Sorry po. Oo. Okay po. Oo. Number 1 ka po sa amin, Senator. Thank you, Jasmine. I hope to see you when I come back. Palagi po akong nagdadasal na sana ingatan ka palagi ng Panginoon at palaging malakas po ang katawan niyo para lumaban po sa ating bayan. Marami pong salamat. May awa po ang Diyos. Salamat po. Thank you. Ingat ka dyan. Si Ebram. Ingat ka po nawa palagi. Thank you. Si Ibram. Pakibukas lang yung camera, Ibram. Ibram. Yan. Hello. Good afternoon. Happy Friday. Maraming salamat po sir sa pag-process ng mga Thank you, Ibram. Maraming salamat. Thank you, Ibram. Nawala si... kasama po kayo sa aming boto sir Vic. Thank you. Buong linya ni kandidat
Thank you, Ibram. Maraming salamat sa iyo. Thank you, Ibram. Opo, opo. Okay, thank you. Si Rendel. Rendel, your turn, Rendel. Wala si Rendel. Si Aguila. Aguila, paki-unmute mo. Nakikita na kita, Aguila. Aguila. Yan, Aguila, nakikita na kita. Magandang hapon sa iyo. Nasaan ka? Maraming salamat. Nasa biyahe ka yata. Maraming salamat. Huwag niyong kalilimutan yung Duterte 9. Vote straight po tayo para hindi na tayo mabudol muli. Thank you, thank you. Si Rendel Ray. Rendel Ray. Hi, Rendel. Magandang hapon. Hindi kita marinig, Rendel. Yung tapos na po, paki-mute ho yung inyong microphone para naman magbigay daan sa iba. Hello, sir. Laban lang tayo, sir. Thank you, Aguila. Si Rendel na. Rendel, your turn now. Okay, sir. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon, Rendel. Hello po, magandang hapon po, sir. Laban lang po tayo. Straight vote po ito. Simula nung kay Tatay Digong, talagang solid Duterte na po tayo. Salamat. Huwag nating pababayaan yung Tatay Digong 9. Yung siyam na inendorso ni Tatay Digong. Yun lang, sir. Dapat lang i-consider natin yan sa Comelec, sir. Sayang din yung boto natin. Pag ganun pa rin yung Comelec na patuloy pa rin yung dayaan, wala pa rin yung mangyayari sa boto natin. Kaya natin yan basta't maglabasan tayo at bumoto sa May 12. Ipakita natin sa lahat na ayaw na natin ng binubudol tayo. Labanan natin. Tarang na po talaga yung Huwag tayong masisiraan ng loob, Rendel. solid po talaga. Thank you, Rendel. Maraming salamat at mabuhay ka. Kaya, Maraming salamat din. ano yung number 1? Jawork. Open mo na yung microphone mo. Nakamute ka. Yan. Okay na po. Yan, Jawork. Hello. Taga saan si Jawork? Po, attorney. Hello, magandang hapon. Taga ano po ng attorney, taga Negros po ako. Ay, mabuhay ang mga taga Negros. Sa Cadiz City. Thank you sa pagsali. Isa po ako attorney sa isang chairman ng UGB-RPI sa Guardians. Attorney, talagang Duterte talaga po kami. Lahat po ng grupo namin, 5 chapter, tutulong po kami para dun sa magandang ng mga Duterte. At saka sa inyo, attorney, maraming salamat sa mga sa paglalaban nyo. Maraming salamat, Jawork. Sana sa iyong buong grupo, yung 5 grupo mo na solid Tatay Digong, matulungan din ninyo ako at maihatid ninyo ako sa Senado ngayong May 12, 2025. Maraming salamat, Jawork. Yes, attorney. Thank you. Pwede pa kitang gawing advisor namin, attorney, sa chapter namin. Walang problema. Jawork, para hindi tayo makakuha ng oras ng iba, dito ka mag-message, please. Paki-screenshot mo na lang, ha? Attorney, kasi may Las Piñas ako, Tondo, Las Piñas, Parañaque, Alabang. Sige, thank you. Paki-message dito, Jawork, ha? Thank you. Si Kidlat ng Dragon. Maraming salamat po. Thank you. Kidlat ng Dragon. Nakakatakot ito. Kidlat na, Dragon pa. Kidlat ng Dragon. Yes, attorney. Thank you, attorney. Bye-bye. Thank you. Pakibukas yung camera. Yun, si Kidlat ng Dragon. Hello. Hello, attorney. Naalala ko yung dito ka sa Bukidnon kay Gordon Torres. Si Dr. Gordon. Yes, yung dito kayo. So ako yung nagpa-picture sa iyo sa van. Oh, salamat.
Ikamusta mo rin ako kay Dr. Gordon, please. Sige. Dahil, actually, attorney, dito sa Bukidnon, malakas naman talaga ang mga Duterte. Kahit na dito, yung admin, parang matatalo yung admin dito dahil, admin nga sila. Tapos, lamang talaga ang mga Duterte dito sa Bukidnon. Kaya ako naman, may mga grupo kami sa, Duterte Warriors sa Luzon, Visayas, Mindanao. Ako yung na-assign dito sa Bukidnon. Actually, taga Marilog ako, taga Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Dito lang ako na-assign sa sa Bukidnon dahil taga dito yung magulang ko. Sige, maraming salamat at patuloy mo tayong suportahan dyan. Hindi lamang sa Bukidnon, kundi sa buong Pilipinas. Napakalakas ng Tatay Digong at ayaw na natin magpabudol muli. Labanan natin ang korupsyon. Oh, salamat, Kidlat ng Dragon. Thank you. Attorney, kaya nagpasalamat ako sa iyo dahil merong nagpapano sa akin, ko daw sa iyo, ipaabot ko yung gusto niya, yung tumatakbong city councilor sa 3rd district sa Dato sa Lumay, sa Marilog district. Mangumusta daw siya sa iyo, tapos paano ka daw niya makukontak? Dito. Sige. Dito, ulitin ko ha, andito. Thank you, Kidlat ng Dragon. Maraming salamat. Magbigay daan tayo sa iba. Dito na lang mag-communicate para naman makapasok yung iba. Paki-screenshot na lang, please. Thank you. Ang next natin, si Prince Yong. Hi, Prince Yong. Hi, Prince. Nasaan ka? Nasa UAE po ako, Attorney Vic. Oo, nasa UAE. Kamusta ka dyan? Okay lang naman dito, Attorney Vic. Halos lahat po ng mga kaibigan namin, lahat ng mga kapano'y Pilipino dito ay kinakampanya po namin yung mga Duterte talaga. Maraming salamat. So, especially na ikaw, Attorney Vic, at sa buong family din namin, almost 50 kaming botante lahat-lahat. So, kinampanya na rin po namin. Thank you, Prince Yong. Maraming salamat, mag-iingat ka dyan at salamat sa mga tulong mo sa ating bansa. Alam ko, isa ka sa maraming Pilipino na nagpapadala ng remittance at yung kayong mga overseas Filipino workers at Filipino migrants na tumutulong sa mga kamag-anak dito. Kayo talaga ang totoong nagbibigay ng ayuda sa inyong pamilya. Hindi yung ayuda ng AKAP at AYIX na pera ng Pilipino. Yung inyong ayuda sa inyong pamilya ay hard-earned money. Kaya mabuhay ka, mag-iingat ka at I hope to meet you soon. Thank you, Prince, and please do keep help campaigning for me and for the rest of the Duterte-approved and certified senatorial candidate. Thank you, Prince Yong. Kay Momo tayo. Thank you. Kay Momo. Momo, nakamute ka, Momo. Nakamute ka. Sorry, sobrang excited, Attorney. Good evening, Attorney. Good evening. Nasaan ka? Isa po akong OFW dito sa Kuwait, Attorney. Oy, kamusta? Hindi ba tayo nagkita nung bumisita ako dyan? Yes, wala kami hindi siguro nakalabas, Attorney. Oo. Wala siguro kami time doon nung pumunta ka dito. Sige, pagbalik na lang, Momo. Kamusta? Soon, inshallah. Okay lang po dito, Attorney. Mabuhay naman. Okay naman ang buhay namin dito. Attorney, salamat po. Nandyan kayo sa buong PDP slate ni Tatay Digong Duterte. Nandito kayo sa mamamayang Pilipino. Totoo kayong nag-ano sa mga Pilipino. Salamat, Attorney. Kayo namin, anong tawag nito? Kampanya. Kinakabahan ako, Attorney. Ang kinakampanya ka namin dito, Attorney, sa buong pamilya namin, mga kapitbahay. At maraming salamat. Nandyan kayo lahat sa amin, mamayang Pilipino, Attorney. Maraming salamat. Thank you, Momo. Kasali kayo sa aming mga dasal, Attorney. Sana kayong siyam na candidate ni Tatay Digong, mapasok kayong lahat. Maraming salamat, Attorney. Salamat, Momo. Mag-ingat ka dyan sa Kuwait at kamusta sa lahat ng ating kababayan. Ang next natin ay si Terry Galura.
Terry Galura and the last si Pare TV. Terry Galura. Naka-mute ka, Terry. Ay, good evening, sir. Sir. Hi, good evening, Terry. Kayo sa amin. Maraming salamat. Huwag niyong kalilimutan, number 56 sa balota. Nasaan ka, Terry? Opo, attorney. Tapos pa ako, attorney. Tulungan mo ako dyan sa copies, please. Ay, opo, buong pamilya namin po, suportado po yung Duterte, ano po. Maraming salamat. Po tayo. Maraming salamat. Huwag niyong kalilimutan yung Duterte 9. Maraming salamat yung ticket ni Tatay Digong. Maraming salamat, Terry. Thank you, thank you. Kay Pare TV, salamat. Pare TV. Ay, Pare TV. Maraming salamat sa pag-intay, ha? Yes, yes. Sa ano pa ako, nasa UAE po ako ngayon. UAE ka rin. Content creator po, solid PDP laban po ako. Maraming salamat. Gumagawa rin po ako mga music ng PDP laban. Salamat, Pare TV. Attorney, gusto ko OFW po ako. Ano po kaya magandang may sabatas po kapag nanalo po kayo para po matulungan yung mga kapatid natin mga OFW na minamaltrato po ng kanilang mga amo. Silipin natin gamit ang oversight function ng senador at ng senado at kung paano pa mapabuti. Alam ko merong isang kakautusan ng gobyerno na dapat periodically ay lalo pang dalasan yung pagbisita ng mga kinatawan ng konsulado o embahada sa iba't ibang Pilipino na nasasakupan nila para malaman yung inyong actual na kondisyon pati sa inyong places of work. So tingnan natin kung yan ba ay nagagawa at kung hindi, bakit hindi nagagawa at dapat pang gampanan ng mga opisyal natin sa konsulado at embahada. Kasi kapabol po, kasi po minsan po yung mga kapatid natin mga OFW, yung mga sabay po nagtatrabaho, minsan po kasi yung mga amo po nila, ginukuha po yung nila yung mga cellphone po nila para hindi makontak ng mga pamilya. Ganun po. Tama yon, pero sila nakakapagsumbong agad. Tama yon, Pare TV, but I think depende sa lugar kung nasaan, kung ano rin yung kultura ng lugar, ano yung umiiral na panantayan o batas, at ano linalaman ng employment contract. Kung bawal gumamit ng cellphone pagka-oras ng trabaho. So titingnan natin yan para naman maging objective yung ating magiging payo at magiging galaw pag tayo ay senador ninyo, pagka ako ay hinatid ninyo sa Senado. We'll check everything para naman tama yung aking magiging payo at sasabihin sa inyo. Okay po. Thank you. Maraming salamat po, Attorney Vic Rodriguez. Maraming salamat po. Thank you. Solid PDP laban po kami dito. Maraming salamat. Pamilya ko po sa Pinas. Thank you, thank you. Mabuhay ka, mag-iingat ka dyan. Mag-iingat ka dyan. Thank you, Pare TV. Ingat po, ingat po. So yan po, marami tayong nakasama ngayong araw. Maraming salamat. Today is the start of the weekend. Mag-iingat po kayo, mag-enjoy kayo ng inyong weekend at spend time. Much time with your family sapagkat yan naman ang talagang mahalaga sa ating buhay. Yan ang dahilan kung bakit tayo lahat ay nagsusumikap, nangangarap ng higit na mabuting Pilipinas na wala ng korupsyon. At muli, wag na po tayo magpapabudol. Labanan natin ang fake news kagaya ng ating tinalakay, yung fake rescue, yung fake na pagtakas, ang katumbas po niya ay fake news. Huwag tayong magpapadala sa propaganda lang ng gobyerno. Alamin natin ang totoo sa kanilang mga binabalita. Huwag tayong magpapabudol muli. Yung mga kababayan natin sa Bicol, tandaan po ninyo, 200 inosenteng Pilipino namatay nung kayo'y nalubog sa baha at nagkaroon ng landslide dahil ninakaw at nauwi sa korupsyon ang mga bilyong-bilyong pisong sinasabi nilang dapat ay sa flood control programs. Huwag po kayong magpapabudol muli. Ngayon pong May 12, ilabas natin yung ating disappointment, yung ating galit, yung ating hinagpis. Gamitin natin ang positibo, ang pagkakataong bumoto at tulungan po ninyo yung mga kandidato. Siyam lamang po kami na pinili ni Tatay Digong, yung Duterte approved and certified senatorial candidates. Muli po, number 56 sa balota, 56 sa balota
Attorney Vic Rodriguez, 5-6 po, ating puhunan tungo sa higit na mabuting lipunan. Pilipino, abogado, maisog, maraming salamat, magandang gabi,